Narito ang isang nakakabaliw na kwento. Dapat ito na sana ang Silicon Valley sa labas ng Silicon Valley. Naniniwala ang tech entrepreneur at dating Coinbase CTO na si Balaji Srinivasan na nahanap niya sa Malaysia ang perpektong tahanan para sa kanyang nomadikong komunidad ng edukasyon. Nagbago ang lahat ng sumali ang Israeli-American entrepreneur na si Tevel Rahmani sa tech community. Napilitan siyang umalis ng bansa dahil sa kanyang Israeli citizenship na nagdulot ng kontrobersya sa proyekto, kaya napilitan lumipat ang network school. Para sa dagdag na detalye, kasama ko ngayon ang Israeli-American YouTuber na si Tevel Rahmani o Nomad Tev. Tevel, salamat at nandito ka ngayon. Nakakabaliw ang kwento, kaya pakiusap, ikwento mo kung anong nangyari. Kaya salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya lumipad ako papuntang Malaysia para gumawa ng video sa network school. Ngayon, pareho kami ng nanay ko na Israeli-American. Sa Israel ako pinanganak, siya ay nag-Aliyah. Lumipad kami sa network school. Isa akong YouTuber at creator, kaya gumawa ako ng video tungkol sa pagsali ko sa komunidad. Gumagawa ako ng maraming video. Isa sa mga ito ay tungkol sa Hasidic na komunidad sa Brooklyn. Nang i-post ko ang video na yon, nakaalis na ako sa Malaysia noong panahong yon. Mga 1 linggo o 2 linggo matapos kong i-post ang video, may nag-comment sa isa sa mga Instagram posts ko tungkol dito. Tinanong niya kung Israeli ako. Ngayon, malinaw naman na ako ay Israeli, pero meron din akong post mula sa Hasidic na komunidad kung saan nakasuot ako ng Hasidic na kasuotan. Kaya mahirap itago ang katotohanan ako ay Israeli at Hudyo. Ngayon, ang nangyari pagkatapos ay nag-post sila ng mga screenshot mula sa aking video na sinasabing may isang Israeli sa Malaysia na gumagawa ng video tungkol sa network school. Binabanatan ang network school at mga Israeli. Nakikita ko rin ang magaganda at masasakit na komento mula sa iba, tulad ng sinasabihan akong umalis o tinatawag na Zionistang Hudyo at iba pa. At dahil doon, napilitan ang mga autoridad ng Malaysia na pumunta sa network school at suriin ang mga pasaporte ng mga tao matapos ang ilang backlash mula sa mga tao sa Malaysia na parang pinilit ang gobyerno na kumilos. Wala natagpuang Israeli dahil sa tingin ko wala talagang Israeli doon. Hindi ko lang alam kung may gumamit ng ibang pasaporte, pero malinaw na kailangan mong gumamit nito para makapasok sa Malaysia. Pero dahil doon, napilitan si Balaji, ang may-ari ng network school, na talagang humini ng MOU o kasunduan sa pamahalaan ng Malaysia. Nagkaroon ng kaunting balikan. Sabi ni Balaji, babawiin niya ang kanya. Gusto niyang mag-invest ng dagdag $120 milyong sa network school para palawakin ito. At sa tingin ko, hindi yan mangyayari. Pumirma siya ng bagong kasunduan sa gobyerno ng Kazakhstan para magbukas ng bagong lokasyon. Hindi pa rin malinaw kung ililipat nila ang buong operasyon o magdadagdag lang ng isa pa. Maraming mga chismis na kumakalat pero oo. At si Balaji ba? Si Balaji ba mismo o ang network school ang nag-react doon? Hindi ako nakakuha ng direktang sagot mula sa kanila, pero pwede mong tingnan ng Twitter niya kung saan nag-post siya ng 30 minutong reaksyon. Sinusuportahan niya ang sarili niya at ang mga tao ron. At kilala siyang pabor sa Israel, hindi man masyadong lantaran, pero may mga Israeli siyang investors at alam nilang gagawa ako ng video doon. Kaya pinayagan akong gawin ang video na ito. At ganoon. Sa tingin mo, bababahe ka sa Kazakhstan para sa bagong network school para subukan ulit? Tingnan natin kung ano mangyayari doon. Hindi na ako babalik sa Malaysia, mukhang ayaw nila sa akin, pero malaking tagahanga ako ng network school. Akala ko maganda ang proyekto, pero nalungkot ako dahil nagdulot ito ng gulo. Hindi yun ang intensyon ko sa mga video ko. Gusto ko lang pag-ugnayin ng mga tao at ipakita ang magagandang panig nila. Kahit may politika at gulo, nalulungkot ako. Pero baka pumunta ako sa Kazakhstan. Malay natin? Tama? Tevel Rahmani? Kilala bilang Nomad Tev, isa kang YouTuber at Israeli-American na negosyante. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo ngayon. Maraming salamat!